Kumusta mga brad? Siguro nga po alam na ng lahat na nilabas na nga po ni Suzuki yung pinakabagong motor nila, yung Smash Kuno. Noong pinost nga po nila ito sa kanilang FB page, marami din talagang nagabang. Yung iba interesadong bumili, yung iba nakikichismis lang. Alam nyo na kung saan ako dun. Noong nag-post nga po sila sa kanilang FB page at sinabi nila na maglalabas sila ng panibagong Smash na matipid sa gas, alam na agad ng karamihan na FI to, fuel injected or fuel injection, hindi po fautang installment. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kagaya nga po na sinabi nila November 25, 2023, nilabas na nga po nila ito. At nung nilabas na nga po nila ito, hati na naman ang opinion ng mga tao. Lagi namang ganun. Yung iba nagagandahan sa itsura niya, yung iba naman sinasabing mas pogi pa rin daw talaga yung carb type. Ano sa tingin nyo mga brad? Kung pagkukumparahin kasi natin sila dalawa base sa itsura nila, di hamak na mas maangas tignan yung carb type. Yung headlight kasi nitong is mas FI Kuno, para siyang malapad na noo. Sorry na agad sa mga tinamaan, hindi ko naman sinasadya. Pero dito sa carburetor type, medyo maliit yung headlight niya, hindi ganun kalapad yung noo niya. Kaso lang isa nga po sa pinakamalaking, sabi na lang siguro nating controversial Kuno dito sa motor na ito, yung kabuuang itsura niya na dati na nga pong nilabas dito sa Pinas. Oh shit, not good. Ayon kasi sa mga nakasaksi at mga nakakaalam, ito daw yung dating Suzuki Shooter 115 na nilabas na sa Pinas. Yun nga po yung pinagtataka ng maraming tao. Shooter na naging ismas pa. Pagdating nga po sa bagay na yan, hindi po natin masisisi yung mga tao sa nakikita nila. Kasi ayon nga po sa pinakabagong kasabihan, to see is to believe. Kung ano yung nakikita nila, yun din talaga ang sasabihin nila or yun ang magiging comment nila. Kung atin nga po kasing babalikan, ganito yung itsura ng shooter dati na nilabas na nila. Iba lang yung kulay niya, pero siyang siya. Siya talaga. Siguro may binago lang ng kaunti, pero yun pa din talaga. Ayon nga po sa mga sabi-sabi dati, sabi-sabi lang ha, sabi-sabi lang. Kaya daw biglang nawala itong shooter na to kasi daw hindi daw naging mabenta. Kahit FI na siya. Kahit matipid na siya sa gasolina. Yung ibang tao daw kasi mas pinili yung Smash kesa dito sa shooter. Kumbaga mas lamang talaga sa itsura yung Smash na carb type. So bali ang tanong nga po ngayon, ano nangyari? Anyari? Ba't binalik? Iba lang ang pangalan. Well, sa tingin ko mga brad, hindi naman siguro sa pinilit palitan yung pangalan. Kasi itong motor nga po na ito ay matagal na rin nilabas sa Thailand at Smash yung pangalan niya. Smash FI. Kaya baka siguro naisip nila na ito na yung tamang oras para ilabas siya ulit sa Pilipinas. Kasi nga sobrang mahal na ng gasolina. Baka sa pagkakataon na ito, tatangkilikin na siya ng mga tao. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano na nga ba ang meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Suzuki Smash FI na mayroong 113 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.4:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 9.3 horsepower at 7,500 RPM, 9.10 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga Thai na nag-top speed sa motor na ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Pero dahil nilabas na nga po sa Pilipinas ang Smash FI, panigurado aabot ng 130 kph yan. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 3.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 68 kilometers per liter. Walang duda, napakatipid talaga niya. Kaya para sa nagmamahal na gasolina, ito na yung sagot. Ito yung klase ng motor na perfect para gawing hanap buhay. Grab, lalamove, joyride, angkas, riding in tandem, ay hindi na pala kasali yan. Ang sukat ng kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Bale, ang motor nga po na ito ay mayroong dalawang variant, yung naka-rim at naka-mags. Pagdating nga po sa kanilang braking system, yung naka-mags, naka-disc brake sa harap at drum brake sa likuran. Yung naka-rim naman, naka-drum brake sa harap at drum brake din po sa likuran. At kung tatanungin nyo ako kung alin bang mas maganda doon ako sa mags. Ang kanyang seat height ay may taas sa 745mm at 145mm naman
ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito or yung headlight nga po niya, naka-halogen pa din. Yung kanyang mga signal lights, naka-bulb type. Para sa akin, hindi naman na ganun kalaking issue yan kasi sa panahon ngayon, ang dami mo nang mabibiling LED na headlight. Ipatira mo lang yan sa magaling na mekaniko, solve na ang problema mo. Huwag ka lang matapat sa siraulong siraniko. Sira na ang motor mo, masisira pa buhay mo. Ang kanyang gauge panel lang special dito, naka-analog pa din siya. Medyo may kalaparan din po siya. As usual, makikita mo nga po dyan yung kanyang speedometer, odometer, yung gasolina, neutral sign, primera, segunda, tercera. Huwag na yung kasunod, wala tayo nun. Kwarta. Yung kanyang underseat compartment, medyo maliit lang din talaga, pero pwede na. Katulad nga po doon sa smash na carb type, wala na pong gaanong special sa kanya. Maliban na lang dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So, sarapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Alam ko na yan, Brad, bitin ka pa. Ito pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ito po ay mayroong dalawang variant. Yung naka-mags at naka-rim. Yung naka-rim nga po ay may pirasyong 66,400 pesos. Yung naka-mags naman ay may pirasyong 71,400 pesos. Katulad nga po nung nasabi ko, sa mags ako. Kasi kung naka-mags ka, hindi ka naka-rim. O diba? Walang kwenta. So ganito na lang muna mga Brad, kung may gusto ka sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.